tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Patuloy pa rin ang madugong sagupaan sa katimugang bahagi ng bansang Lebanon sa kabila ng opisyal na pagtanggap ng pamahalaan ng Israel at ng grupong Hezbollah sa inilatag na partial ceasefire plan ng United States. Bagamat may paunang kasunduan na ihinto ang labanan, hindi ito naging sapat upang mapatahimik ang mga armas sa ground zero. Patuloy pa rin ang palitan ng putok at pambobomba na nagdudulot ng matinding takot sa mga residente. Ipinahayag ni US President Donald Trump na personal niyang kinausap ang magkabilang panig at sumang-ayon naman umano ang mga ito na ititigil ang lahat ng uri ng pamamaril sa lalong madaling panahon. Ang pahayag na ito ay inilabas matapos magbabala ang bansang Iran na ang mga aksyong militar ng Israel sa Lebanon ay isang direktang banta sa umiiral na US-Iran ceasefire. Gayunpaman, tila hindi pa rin nagtutugma ang salita sa aktwal na sitwasyon sa larangan. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamahalaan ng Lebanon, tinanggap ng grupong Hezbollah ang plano na ihinto ang kanilang mga pag-atake laban sa mga teritoryo ng Israel. Bilang kapalit nito, inaasahan din na hindi nasasalakayin ng puwersang Israeli ang Beirut na siyang kabisera ng bansa. Ang hakbang na ito ay nakita sana ng marami bilang isang mahalagang simula upang maiwasan ang tuluyang pagkawasak ng mga sibilyang infrastruktura doon. Kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagkakaroon ng kasunduan, subalit nag-iwan siya ng isang matinding babala. Ayon sa kaniya, magpapatuloy pa rin ang mga pambobomba sa Beirut kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-atake sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Bukod dito, binigyang diin niya na ang mga sundalong Israeli ay mananatiling aktibo sa kanilang operasyon sa katimugang bahagi ng Lebanon. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang na ito, naging marahas pa rin ang nagdaang gabi sa rehiyon dahil sa patuloy na kaguluhan. Iniulat ng Hezbollah na matagumpay nilang tinarget ang mga tangke ng militar ng Israel sa mga bayan ng Hadatha at Bayada gamit ang mga missile at artilerya. Ang sagupang ito ay nagpapatunay lamang na nananatiling napakarupok ng kasunduan at anumang oras ay maaari itong tuluyang gumuho dahil sa kawalan ng tiwala. Sa panig naman ng Israel Defense Forces, kinumpirma nilang hinarangan ng kaniyang modernong air defense system ang dalawang projectile na ipinatupad mula sa direksyon ng Lebanon kaninang madaling araw. Bagamat walang iniulat na nasugatan sa insidenteng ito, agad na gumanti ang puwersang Israeli sa pamamagitan ng serye ng mga airstrike sa iba't ibang estratehikong lokasyon sa katimugang Lebanon upang tuluyang pahinain ang kaaway. Iniulat din ng National News Agency ng Lebanon ang mga malubhang pinsalang dulot ng pambobomba ng Israel. Isang napakalakas at napakarahas na pagsabog ang yumanig sa bayan ng Dibine dahil sa malawakang demolisyon na isinagawa ng mga puwersang Israeli sa mga gusali roon. Ang mga ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita na patuloy ang militarisasyon at pagwasak sa mga komunidad sa kabila ng mga panawagan para sa kapayapaan. Matatandaang noong Lunes ng umaga ay formal na nag-utos si Prime Minister Netanyahu na bombahin ang mga itinuturing nilang terror target sa katimugang bahagi ng Beirut. Ito raw ay bilang tugon sa mga naunang rocket at drone attacks ng Hezbollah na sinusuportahan ng bansang Iran. Ang desisyong ito ng Israel ang nag-udyok sa mas matinding tensyon at naglagay sa malaking panganib sa mga diplomatikong pagsisikap ng bansang Amerika. Dahil sa mga naganap na pag-atake, nagpalabas ng sunod-sunod na babala ang mga matataas na opisyal ng Iran. Sinabi ni Foreign Minister Abbas Araghchi na ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ay dapat maging isang pangkalahatang ceasefire sa lahat ng probinsya, kabilang na ang Lebanon. Binalaan niya ang Israel na ang paglabag sa kasunduan sa isang panig ay nangangahulugan din ng paglabag sa buong ceasefire sa lahat ng dako. Bukod dito, iniulat din ng kilalang Tasnim News Agency ng Iran na maaaring suspindihin ng Tehran ang kanilang indirect negotiations o hindi direktang pakikipag-usap sa United States. Ang desisyong ito ay bunsod ng walang humpay na aksyong militar ng Israel sa Lebanon. Kung matutuloy ang suspensyong ito, inaasahang mas lalong hihigpit ang diplomatikong ugnayan at mas mahihirapan ang mga bansa na makahanap ng mapayapang resolusyon. Ang Tasnim News Agency na may malapit na ugnayan sa makapangyarihang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ay nagbabala rin na maaari nilang paganahin ng iba pang mga prente ng labanan sa rehiyon. Kabilang dito ang estratehikong Bab al-Mandab Strait sa pasukan ng Red Sea,
Ang banta na ito ay nagdudulot ng matinding takot sa pandaigdigang komunidad dahil maaari nitong maapektuhan ang seguridad ng mga barkong pangkalakal. Sa kabila ng mga banta mula sa Iran, iginiit ni Donald Trump sa kanyang mga post sa Truth Social na ang negosasyon ay patuloy na umuusad sa mabilis na paraan. Sinabi niya na naging napaka-produktibo ng kaniyang pakikipag-usap kay Prime Minister Netanyahu at sa mga kinatawan ng Hezbollah. Ayon sa kaniya, may malaking pag-asa pa rin na maipatupad ang ganap na kapayapaan kung makikipagtulungan lamang ang lahat ng panig sa usapin. Idinagdag pa ni Trump na walang mga sundalong Israeli o Amerikano ang papasok sa Beirut at ang anumang tropa na kasalukuyang patungo roon ay inutusan ng bumalik sa kanilang base. Sa kabilang banda, nakuha rin umano niya ang pangako mula sa Hezbollah na ititigil ang lahat ng pag-atake laban sa Israel. Ngunit sa kabila ng mga positibong pahayag na ito mula sa Washington, ang sitwasyon sa lupa ay nananatiling magulo at mapanganib. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang bansang Lebanon ay tuluyang nahila sa digmaan noong ika-2 ng Marso ng taong ito. Ito ay matapos magpakawala ng mga rocket ang Hezbollah patungong Israel bilang ganti sa pagpatay sa pinakamataas na leader ng Iran. Mula noon, naging sunod-sunod na ang trahedya at hindi na natigil ang palitan ng pambobomba na sumira sa buhay ng libu-libong mamamayang sibilyan sa magkabilang panig. Ayon sa ulat ng Ministry of Health ng Lebanon, hindi bababa sa 3,433 katao na ang napatay mula nang magsimula ang digmaan. Kasama sa bilang na ito ang mga mandirigma at mga inosenteng sibilyan. Sa panig naman ng Israel, iniulat na 25 sundalo at 4 na sibilyan ang nasawi sa parehong panahon na nagpapakita ng matinding pinsalang idinudulot ng digmaang ito sa rehiyon. Sinusubukan ng United States na ihiwalay ang mga kaganapan sa Lebanon mula sa mas malawak na negosasyon sa bansang Iran. Kamakailan, nagmungkahi si U.S. Secretary of State Marco Rubio ng isang plano para sa unti-unting pagbaba ng tensyon doon. Iniharap niya ang planong ito kay Netanyahu at kay Lebanese President Joseph Aoun sa pag-asang magkakaroon ng diplomatikong daan upang tuluyang matigil ang madugong labanan sa lalong madaling panahon. Matatandaang nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran na ipinatupad noong ika-8 ng Abril. Subalit malinaw na nabigo ang kasunduang ito na wakasan ang patuloy na digmaan. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga bansa at ang patuloy na pagsuporta ng Iran sa Hezbollah ay nananatiling pangunahing hadlang upang makamit ang isang pangmatagalan at totoong kapayapaan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Kasabay nito, mabilis ding tumindi ang tensyon sa Strait of Hormuz noong nakaraang katapusan ng linggo. Inihayag ng United States na binomba nila ang ilang base militar ng Iran habang sumagot naman ang Tehran sa pamamagitan ng pag-atake sa isang base ng Amerika sa bansang Kuwait. Ang ganitong uri ng direktang komprontasyon ay naglalagay sa buong mundo sa panganib ng mas malawak at mas mapanirang digmaan sa hinaharap. Dahil sa mga pag-atake na ito, muling tumaas ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ang Brent crude ay umabot sa halos $77 bawat bariles bago bumaba ng bahagya sa $75. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz kung saan dumaan ang may ikalimang bahagi ng supply ng langis sa buong mundo ay nagdudulot ng matinding krisis sa enerhiya at nagpapahirap sa ekonomiya ng maraming bansa. Sa kabuuan, nananatiling nakabitin sa ere ang kinabukasan ng kapayapaan sa Gitnang Silangan. Bagamat may mga inisyatiba si Donald Trump at ang kaniyang administrasyon, ang patuloy na karahasan sa Lebanon at ang banta sa mga rutang pangkalakal ay nagpapakita na malayo pa ang tatahakin bago tuluyang matapos ang digmaang ito. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang balita rito sa ating himpilan. Magandang gabi sa inyong lahat.